Mula dito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 nga mga kasikap, 10 span pa lang. Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Ano? Happy Wednesday morning mga kababayan. Welcome po sa panibago na naman nating update dito sa MRT7 Elevated Turnback Guideway dito sa West Avenue QC. So ayan, pakanan na po tayo dito. Araw po ngayon ng Miyerkules, ika-16 na po ng Hulyo taong 2025. Yan. Footbridge dito ay nilalagyan na nila ng mga bubong. So ito yung unang double column dito sa papasok na West Avenue. Ito yung pangatlo, wala pang mga platform. Tapos ito na mga kababayan, yung update natin dito. Dalawa na yung span na meron na siguro mga nagre-rebar na siguro o nag-i-slab na sila sa taas. Ilagyan na rin ng mga net magkabilaan. Dahil maaga pa, ito yung mga workers po nila. Preparasyon pa lang po. Meeting at syempre, di mawawala dyan yung panalangin. Paghingi ng proteksyon sa ating Ama, makapangyarihan sa lahat. Para sa maghapong pagtatrabaho nila ay safe, ligtas sa anong manguri ng kapahamakan. Ano naman yan kahit sino, kailangan natin ng proteksyon sa ating Panginoong Diyos. Yan, pinaka the best. So dito mga kababa, ay grabe yung aso. Dito mga kasikap, nilalagyan na rin nila ng yung mga aluma beam extension patungo dito sa kanan at kaliwa. So dito, yung Monday update natin, dalawa pa lang yan. Meron na, kompleto na yung isang span, tapos nag-extend na sila dito. So mamaya pagbalik natin sa kabila, bibilangin natin kung ilang span na ba yun. Kasi parang bago na yung nandoon. Nung nakaraan ang 10 span. Ayan. Dito na tayo sa unahan. Ito yung mga pair head alignment patungo doon. Mga nagawa na nila ng pair head. Tinatanggalan na ng mga forma yung iba. Ayun o, ito naman rebar pa lang. Hindi pa nagiging konkreto. Shoutout po sa lahat ng mga kasikap natin, Mapa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa lahat po ng mga subscribers ko, mga silent viewers, ayan, shoutout po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Mula naman dito sa may baler hanggang dun sa examiner ay wala pa talagang mga mga pier head. So nililinis yung mga pier, natanggalan ng mga scaffolding at yung mga net na nakapaikot bago naman nila installan ng mga I-beam support para naman sa pagbuo ng platform. May mga round concrete form na dinidismantle nila. Ito yung dinidrill nila sa kasalukuyan na nahuhuli. Sana walang bantay dyan sa dulo para maagaran tayo makapag-U-turn. Hindi na tayo pupunta dun sa dulo. Ayan. Wala ang bantay dahil maaga pa. So dito na po ako mag-U-turn, Examiner Street. Alright. So ayan mga kasikap po, yung may bubong na yan. So ayan na lang yung nalalabi at natitira na hindi pa na-installan ng mga na-installan ng rebar cage. So wala tayong naririnig ngayon na nagdi-drill kasi nandun sila sa dulo, nagmi-meeting muna bago i-deploy patungo dito sa mga lokasyon kung saan sila naka-assign. Wala pang mga workers dito, maging yung guardia nandun sila lahat. Lalaki na mga steel beam na yan, ayan yung gagamitin support sa taas platform. Gumagawa sila ng
siguro yung parang box culvert na maliit para sa mga kanal siguro eh. May dala akong drone ngayon dito. Saan kaya tayo magpapalipad mamaya pag out ko? Alas 5 out kasi. Ayan. Umpisa na po nating bilangin to dito. Pero mas maganda sana kung bibilangin tayo natin na nakahinto tayo para hindi tayo delikado. Yan. Mula dito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 nga mga sikap, 10 span pa lang. Yung kahapon 10 span na yun pero kulang pa na ang 2. Ngayon kumpleto na. Ito. Alright. Ayan, nandito na, nag-extend na yung 2 crawler crane na ginagamit nila dyan sa installation sa taas. Shoutout po sa mga workers na gumagawa po dito, AICC. Ayan, shoutout po sa inyo, subcontract ng San Miguel Corporation. Madami-dami rin mga naging subcon dito, no? Mula sa ano dito, yung pagdidrill. Ayan yung Western Min. Tapos yung sinigundahan naman ng Agaper Construction, sila yung gumawa ng tig-tig isang lane dito. Tapos ayun na yung Trevi, tapos yung Bauer, yung nag-drill. Tapos hanggang sa ito na AICC yung gumagawa ng mga pierhead at nag-install ng mga ASTO type for concrete girders. So, sa mga magre-release naman o mga sa ano na baka ibang contractor na rin yan, no? Yung maglalatag ng mga ballastless na relays kasi dito sa unahan yung gumagawa dyan ng istasyon, ayan naman yung ATAD Steel Corporation, ibang contractor din. At nandito na tayo sa Unified Grand Central Common Station. So, konti na lang matatapos na yung paglalagay nila ng bubong dyan sa sa mga footbridge. Maganda yan kasi para di na mabasa yung mga pagtutungo sa northbound at southbound. So batay dito sa pagmamasid-masid ko dito sa Unified Grand Central Common Station ay wala pa ang contractor na nakikita tayo dito na gumagawa. So ito po yung MRT3 at LRT1 station. At ayan mga kasikap, hanggang dito na lang po itong video na to. Bago nyo po sana lisanin, ayan mga kasikap, muli po ako makikiusap at hingin ng pabor, baka pwede naman pong palike. Kaya at pasubscribe na rin po sa mga willing po. Maraming salamat, magandang umaga, God bless. Ulatan ko lahat ng mga blanco